Para sa akin, mas masakit yung naghihintay na wala. Kasi antay ka ng antay, wala naman palang mangyayari. At mayroon akong i-share sa inyo tungkol diyan nung ako'y nasa college pa at sa isang relationship na isang naging girlfriend ko. Ang nangyari, dahil sa, to make it short, parang brinake niya ako. Dahil, siyempre, hindi magkasundo. At it's my fault na rin, ganun. So, ang ginawa ko, kahit nagka-break na kami, pumupunta pa rin ako sa kanya kung saan siya meron siyang parang tinatawag na pinag-i-stayan dito sa Maynila, parang dormitory, yung inupang bahay o apartment habang nag-aaral siya dito sa Maynila. So, pinupuntahan-puntahan ko siya pero hindi na siya parang yung malamig na yung pagigitong niya sa akin, parang hindi na katulad dati na sweet na ganun. So, tapos, may isang pagkakataon nung umuwi ako sa probinsya, pag daan ko sa province nila, papuntang Maynila, bumaba ako sa province nila, tapos, pinuntahan ko yung bahay nila. Pero pagdating ko doon, ang naalala ko, nakalimutan, pero alam ko parang wala siya. Ang na-meet ko lang doon yung father ba niya o nanay, hindi ko na masyado maalala. So, hindi ko siya nakausap. Yun, umuwi na ako sa Maynila na hindi ko siya nakita. So, pagdating naman sa Maynila, kasi nag-aaral pa rin kami noon, sinusubukan ko pa rin puntahan, pero talagang wala na, hindi na siya. Parang malamig na talaga yung pagkikitungo sa akin. Hindi na ako masyadong kinakausap. Pero in-entertain ako pag pupunta ko sa dormitory niya o kung saan niya umuupa siyang bahay. In-entertain pa rin ako pero nandun na yung parang ayaw na niya talaga. So, habang sa tumatagal, na-realize ko talaga na wala na kasi brinake na nga ako, wala na akong maasahan. So, I realized na hindi na ako umasa at bumitaw na lang. So, yun, parang dalawa na masakit na umaasa ako pero wala naman pala. So, kailangan ko nang bumitaw. So, yung masakit, yung umaasa ka na hopefully na magkabalikan kayo, tapos habang tumatagal, wala naman pala masakit. Diba? Parang walang mangyayari. Pero, nung na-realize ko, masakit bumitaw, pero nakaranas ako ng parang peace, freedom. Parang nakaganon ako na tinanggap ko na pangyayari na wala talaga. So dahil dyan, nakaranas ako ng peace at parang nakahinga, nakaluwag ang dibdib ko, sabi nga. So, yun ang para sa akin. Masakit ang nag-aantay na wala, pero masakit din ang bumitaw, pero meron namang, sabi nga, may peace ka nararamdaman. So, yun ang aking pananaw. At mayroon pa ako sa inyong isi-share tungkol naman sa tanong na yan. Ito naman ay tungkol sa trabaho. Kasi nung nagtatrabaho pa ako, hindi ako masaya sa trabaho ko. So,
Ang nangyari dahil pumapasok ka araw-araw, hindi ka excited, palagi kang pagising mo sa umaga, lalo na pag Monday. Of course, marami nakakaranas nito, lalo nga pag Monday. Para nakakatamad pumasok. Tapos biruin mo yun araw-araw, ganun ang naranasan mo, parang depressed ka. Of course, may moment naman na masaya ka, syempre, lalo sa mga party, mga Christmas party, ganyan, mga anniversary. May mga moments na ganyan. Pero sa kabuuan, hindi ka masaya dahil hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. So, mas ma- ah, mas nakakalamang yung depression, yung malungkot ka. Tapos pag sumasaya ka konti, pag pauwian na ganun, kaya inaantay mo yung palaging kung anong oras na, o di kaya Friday na ba. Tapos pag darating yung Friday, tuwang-tuwa ka, excited kasi walang pasok. Tapos pag Sunday na ng gabi, ako iniisip ko na, Monday na naman. So, pero mo, ulit-ulit yung cycle na yan, ah, masakit na mabigat yun na hindi mo bitawan kasi nga dahil may obligasyon ka. Sabi nga nila, you have bills to pay. Hindi mo mabitaw-bitawan. So, for how many years yun ang nangyari sa akin? Kaya siguro, naapektuhan ng health ko, ang katawan ko. Maraming mga naging epekto sa health, sa katawan. Sabi nga nila, siyempre, pag ikukumpara mo yung nagkakaedad ka, ang iba may mga taong at the age of 50, mukhang bata pa, 60, mukhang baby face pa. Ako, sabi nga na, ng 50 ako, medyo, ano nang tingnan, parang matanda na. Kinukumpara ko sa iba. Iba may mga ganun tao. Katulad ni Bossing, di ba, 72 na siya, pero kumpara sa iba, mga 60, parang mas matanda pati na sa kanya. So marami pang ganun mga tao na baby face sa mukha, hindi nakikita sa edad, pero mas, may ano pala sila, parang anong edad na nila, mga 60 na, 70, pero mukhang bata pa rin. Anyway, so yun nangyari sa akin, masakit, masakit yung kasi, hindi mo mabitaw-bitawan kasi nga, nag-aalala ka, anong gagawin mo? Wala kang, you have bills to pay, wala kang mga ganun. So, pero dumating ang point talaga na parang yung nasa dulo ka na, nag-give up ka na, sabi ko, ayoko na. Talagang kailangan ko ng bitawan to kasi kung hindi, lalo ako magkakasakit, lalong maano yung ano ko. Kaya nga siguro yung naging dahilan yung napektuhan yung mata ko, nagkaroon ako ng age-related macular degeneration, lumabo yung mata ko. Kaya at the age of 56, I decided na talagang tuluyang mag-retire na dahil naapektuhan na rin trabaho ko. Pag pumasok ako, hindi ako makakakita masyado, makapektuhan trabaho ko, productivity ko. So yun, I decided na mag-resign na. At yun nga, at the age of 56, nag-retire ako, nag-retire. At ganun din, nung magbitaw ka na, nakaranas ka ng pagkaluwag ng dibdib, nagkaroon ka ng peace, freedom. Pero siyempre, nandun yung unknown na hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero ang feelings ko parang pinasa Diyos ko na lang. Kumbaga, I let God and yung universe of faith, sige, bahala na, ganun. So, nagkaroon ako ganun decision ko. Pero so far, mula nung hanggang ngayon, salamat sa Diyos, okay naman kahit papano. At nakaraos din ako sa ganun. So, yun lang masishare ko na masakit talaga yung nag-aantay ka na sana maging magandang trabaho pero wala naman, pare-parehas na lang. So, masakit din naman bitaw pero katulad nung sinare ko sa inyo na relationship ko nung college, nakapagbitaw ka pero nakaranas ka ng ginawa ng peace. So, yun ang masishare ko. Oo, meron akong tungkol naman dyan yung pangarap.
Kasi para sa akin, talagang mabigat yung nangangarap ka hanggang ngayon na yung mga dreams mo ay matupad, pero hindi pa rin matupad-tupad. Di ba mabigat yun? So in this case, talagang mabigat dahil simula noon, nang simula akong nagtrabaho, nag-aaral ng college, tapos nagkatrabaho. Siyempre, usually sa atin nangangarap ng ganito. Ay ba sa atin magandang trabaho, mag-abroad, magkaroon ng negosyo. Lahat yan, pinangarap ko siyempre, common naman sa atin lahat yan na nangangarap ng mga ganyan. Ang iba sa atin talaga naging nagtagumpay. Pero in my part, para sa akin, sa kabuuan, talagang may pangarap ako na hindi talaga natupad. Pero may mga konti namang goals na natupad ko, so nagpapasalamat ako doon. Hindi naman sinasabi na hinayaan ko na lang yun. Pero yung sabi nga, pinaka gusto mo talaga sa buhay na mangyari, yun hindi natupad. So, hanggang ngayon, parang gusto ko pa rin, nandun pa rin sa akin, hindi ko mabitaw-bitawan. Kaya mabigat. Parang kung minsan sinasabi ko, it's time na ba na bumitaw kasi senior na ako, nagkaedad na, tumatanda na. So, dapat bumitaw lang, di ba? Kumbaga, tama na yun. Kumbaga, ang ibang nagsasabi, enjoy na lang natin ang buhay. Kasi nga, kumbaga, sabi nga, nasa last na tayo ng parang, kumbaga sa marathon, last lap, mga ganun, palapit na doon. So, pero, sa loob ko parang hindi mawala-wala sa akin yun. Parang nandun pa rin na, sige lang, sige, mangarap pa rin, mangarap. Pero habang tumatagal, sabi ko, paano yun? Kailangan ko na, yung tinatanong ko, kailangan ko na ba give up? O talagang, so ginawa ko na lang, siguro, parang relax lang. Sige, mangarap ka. Pag hindi mangyari, okay lang. Kumbaga, enjoy mo na lang yung ginagawang pangarap. Siguro, part-time siguro itong ginagawa ko na gawin itong pagbablog na pagpapractice ko na magsalita in front of camera. So, part na siguro yon, pero kumbaga relax na ako. Hindi ko na masyadong dinidibdib na, hindi katulad dun na talagang, syempre, bata ka pa, na seryoso masyado na kailangan ganito. Naalala ko pa noon yung umuso yung, Nata de Coco ba yun? Talagang kami ng asawa ko, talagang sa bahay namin, gumawa kami ng ganun. Talagang mahirap gawin, pero dahil naging uso nun, sumabi kami sa uso, yung ginawa namin yun. Tapos, naalala ko, nag-resign ako sa una kong trabaho dahil gusto kong magkatindahan. Nag-attempt ako magkaroon ng tindahan sa isang lugar sa Metro Manila. Pero, yun nga, in short, hindi naging successful. So, maraming mga ginawa na ganun hanggang sa dahil hindi na naging successful, nagtrabaho ulit ako. Yun, palaging napuputol ng trabaho, hindi tuloy-tuloy. Kaya nga siguro, naging kahit hindi masyadong malaki yung pension ko sa SSS. Kaya, advice ko lang doon sa mga na hindi tuloy-tuloy ng trabaho, pero tuloy-tuloy nyo pa rin ang sa SSS pagbayad, paghulog. Tsaka kung ano dapat ihulog, kung malaki dapat, kung kaya. Para pagdating at the age of 60, kahit pa paano malaki ang pension. Pero sa akin naman, dapat mas malaki, pero okay na rin, satisfied na ako kahit pa paano. Papasalamat ako dahil nakakaraos naman. So yun lang, masakit na mag-antay na hindi matupad-tupad yung pangarap ko. Masakit talaga yun kasi umaasa ka pa rin. Pero ang ginagawa ko na lang, mangarap pa rin, pero hindi ko nadidibdibin.
enjoy ko na lang. Nandun ang hope na matupad yun. Pero habang tumatagal, syempre nag-iiba ng priority mo, in-enjoy mo na lang talaga yung mga small moments, small things in life na ganun nangyayari. Kasi mahirap naman kung palaging iniisip mo yun, magkakasakit ka rin. Kasi yun, isa rin yung naging cause na naapekto ng health ko dahil sa depression ko, na-stress ako, kaya depression. Kaya sabi ko, bawasan ko na yun, tanggapin ko na lang, pero enjoy ko na lang yung anong dapat kong gawin. Kasi natutuhan ko rin yung kay nung nabanggit ko dati, hindi sa ibang vlog pala yun, na si Basar yung, tama, yung channeling. Through kay Daryl Angka, si Basar nagcha-channel kay Daryl Angka. Siya nagsasalita through Daryl Angka. Sinasabi niya, follow your higher excitement. So, ganun ang ginagawa ko. Kung ng higher excitement ko, ginagawa ko na lang. Saka isa pa nabasa ko kay Dr. Martin, kalimutan kong apelyido. Ginagawa na sa pagbago gumising sa umaga, sinasabi na lang, what does my soul want to tell me today? Ano bang gusto niya sabihin sa akin ngayon? Tapos tanong ko sunod, what do I love to do today? Ano bang gusto kong gawin yung araw na to? Yung bang I love to do today? So yun ang ginagawa ko. Katulad ngayon, dapat hindi itong gagawin ko dahil meron ako ibang channel sa YouTube na gagawin ko dapat. Pero tinanong ko yun, what do I love to do today? What is my higher excitement? Ano bang pinaka-excited ako? So, between dito, yung dapat kong gawin, mas excited ako dito. So, yun ang ginawa ko. So, yun na lang ang ginagawa kong, yung ginagawa kong araw-araw, para yung ginagawa kong gusto kong matupad ng pangarap. So, parang ganito na lang, in-express ko na lang sarili ko. So, hindi ko na masyadong dinidibdib. So, mabigat talaga bitawan yung mga pangarap mo na hindi matupad-tupad. Pero mas mabigat kung hindi ko na binibitawan. Siguro may mga case na talagang bitawan mo, case-to-case basis yan. Katulad yung mga unang nabanggit ko na naging experience ko, bitawan kasi mas nakakaluwag ang dibdib mo, may peace of mind ka, may freedom ka na maranasan. In this case sa akin, parang relax na lang ako, pero nandun pa rin ang mga dreams mo. So, I hope naintindihan niyo yung ibig sabihin. So, yun lang may share ko sa inyo ngayon ng mga karanasan na nangyari sa akin. Ayan mga kaliwanag, naibahagi ko sa inyo ang aking perspektibo, pananaw tungkol sa katanungan na yan. Kung kayo naman po ang tatanungin, alin po mas mabigat o masakit, ang mag-antay o bumitaw? Pakishare naman po sa ibaba kung pag-comment kung anong masasabi nyo. Alam ko may mga karanasan din kayong ganyan. So, sa muli, ito po ang iyong lingkod, si Edwin Tan, nagpapaliwanag lang po. Maraming salamat po muli at kita-kits tayo sa susunod nating kwentuhan at usapan. Maraming salamat po and have a good day.